Magandang araw sa inyong lahat. And salamat sa panonood sa itong video na to. I hope na tapusin nyo ito. And siyempre, hinihiling ko na meron kayong makuha. O meron kayong mapulot. O merong isang bagay o marinig kayo na lalo magpalapit sa inyo sa Panginoon. Sa video na to, gusto kong talakayin yung Luke chapter 8, verse 22 to 25. Sa verse na to, nakita natin yung mga disciples na utusan sila ng Panginoon na kailangan natin tumawid sa other side of the lake. Sabi niya naman. So, mali sila. But, as they were sailing, he fell asleep. Nakatulog ang Panginoon. And a fierce gale of wind descended on the lake. Merong nangyaring bagyo. And they began to be swamped and to be in danger. So parang na-overwhelm na sila ng mga tubig na pumapasok sa barkon, parang lumulubog na sila, andun na sila, nasa danger na sila. At lumapit sila sa Panginoon at ginising nila ang Panginoon. Sabi nila, Master, Master, we are perishing. And he got up and rebuked the winds and the surging wave, and they stopped. And it became calm. And he said to them, where is your faith? And they were fearful, amazed, saying to one another, who then is this that he commands even the winds and the water, and they obey him? Yan po yung sinasabi sa Luke chapter 8, verse 22 to 25. Ngayon, meron akong nakitang tatlong katotohanan sa nabinasa natin. Merong tatlong katotohanan sa Luke chapter 8. Actually, alam niyo, sa Bible, kaya gusto ko pong nagbabasa ng Bible. Kasi nasa Bible na ang lahat. Hindi yun yung kanta ni Daniel Padilla. Ang ibig sabihin ko po, nasa Bible na ang lahat. Nandito ang pagtuturo, nandito ang pag-encourage, nandito ang katotohanan, nandito ang kasiyahan, nandito ang ibig sabihin ng buhay. Dito nakasulat ang tungkol sa ating kaligtasan. Ang Bible po ay andyan ang lahat. Kaya gusto kong laging binabasa ang Bible. So meron akong nakitang tatlong katotohanan sa passage na ito. So ang unang katotohanan na nakita ko ay bagyo. So totoong may bagyo. Kararanas lang natin ng bagyo. Katatapos lang nating maranasan na bagyuhin tayo. Kanina nga, abang pumunta ako sa palengke, nakita ko yung sobrang daming putik sa baba ng Marilao kasi medyo mataas kami. And then, bandang doon sa Lias, bandang doon sa malapit sa palengke, sobrang daming putik at sobrang daming basura. Ano po katotohanan sa bagyo? Dahil sa buhay natin, ay magkakaroon ng mga bagyo. Well, dito sa binasa natin ay literal na bagyo. Pero ang gusto ko pong sabihin sa buhay natin ay may maraming mga bagyo tayong nararanasan. Ang ibig sabihin ko po doon ay yung mga problema, challenges, sa Tagalog pagsubok. And itong mga pagsubok na to, itong mga bagyo na to, dumarating sila sa atin na hindi natin minsan napaghahandaan. Minsan nalalaman natin na may parating na bagyo, pero iba pa rin pag tumama na yung bagyo. Pag nararanasan na natin yung bagyo. Yan po ang katotohanan ng buhay natin. Ang buhay po ay hindi madali. Maaaring may mga nakikita tayo sa social media na parang ang sarap ng kanilang mga buhay, na parang ang dali ng kanilang mga buhay. Pero sa realidad ho ay hindi ho talaga. Kung kilala niyo po si Aaron Carter, yan po ay isa sa mga kamukha ko. Joke lang. Kung kilala niyo po si Aaron Carter, siya po isang sikat na singer ng 90s. No? And nalulung po siya sa drugs. Nakala po na lahat ng tao ay napakasaya ng buhay ng bata na yun.
Pero dinitalye niya sa isang interview kung gaano kahirap yung buhay niya, nag-divorce sa mga magulang niya. Naniniwala po ako na sa bawat tao sa mundo na ito ay may nararanasang bagyo. May mga nararanasang pagsubok. May mga nararanasang mga bagay na hindi nila inaasahan, na sobrang hirap, to the point na sometimes may mga bumibigal nga. Gusto ko lang i-contrast, no? Dito kasi, nakita natin yung mga disciples, sumusunod naman sa Panginoon. Inutusan sila ng Diyos na sumampa sa bangka. At sumunod sila. Pero may bagyo pa rin. And si Jonah, kung kailan nyo si Jonah sa Bible, siya naman ay sumusuway sa Diyos. Siya naman ay inutusan ng Diyos at ayaw niya sumunod at pumunta siya sa kabilang direksyon at binagyo rin siya. Kaya nga po masasabi ko ang katotohanan na ang buhay ng tao ay mayroong mga bagyo. Mayroong mga pagsubok. Kahit minsan tayo sumusunod na sa Panginoon, kahit minsan tayo ay hindi sumusunod sa Panginoon, mayroong pa ring bagyo. At yan po ay isang katotohanan na hindi natin matatakasan sa buhay natin. And sometimes, minsan, nananalangin na nga lang tayo na hindi na para maging madali ang buhay or hindi na for an easy life. Ang panalangin nila po natin mga Kristiyano makasama natin ang Panginoon. Ang pangalawa pong katotohanan na nakita ko ay mayroong purpose and reason. May dahilan, may utos, may pangako, may gagawin. So sa mga bagyo sa buhay natin, meron ding purpose yan. Maaaring hindi mo makita ngayon, maaaring hindi natin alam kung bakit, pero may purpose ang bagyo. Sa kalikasan po, kung hindi po siguro uulan, ay hindi magiging balanse ang mundo. Siguro kung puro tag-araw na lang, siguro maraming mga pananim ang mamamatay. Pero minsan, kailangan dumating ang mga maritinding ulan para yung tubig ay umikot, bumalik muli sa lupa. Itong mga disipulo na ito na sumampa sa bangka, sila inutusan ng Panginoon. And sa kalagitnaan nga na pagsunod nila, binagyo sila. Tingin niyo po ba, yung bagyo na yon ay walang mabuting na idulot sa mga disipulong ito? Inutusan sila ng Panginoon na sumampa sa bangka dahil sa kabilang side ng lake, sa kabilang side ng lake na yan, merong pinapapuntahan. Dahil sa kabilang side ng lake na yan, merong isang taong sinasaniban ng masamang espiritu. And yung tao na yon nakakilala sa Panginoon dahil pinalaya siya ng Panginoon at pinalayas yung mga demonyo na yon. At yung isang tao na yon lumapit kay Jesus. Sabi ng isang tao na yun, Panginoon, gusto ko pong sumama sa inyo. Panginoon, susunod po ako sa inyo. Pero sinabi ni Jesus, wag, dito ka lang. At ibahagi mo ang salita ng Diyos sa mga pamilya mo, sa mga tao sa lugar mo. Yung utos ng Panginoon na tumawid, meron yung dahilan. At yung dahilan na yun, para makakilala yung isang tao na yun, mapalaya yung isang tao na yun, at yung tao na yun ang mag-share ng gospel, o mag-share ng mabuting salita ng Diyos, mag-share ng ginawa ng Diyos sa kanya, sa mga tao doon sa paligid nila. May purpose at may reason. Nung nasa bagyo na sila, nasa kalagitnaan na sila ng bagyo, napuno sila ng takot, pangamba, problema, to the point na akala nila katapusan na nila. Naranasan nyo na ba yan?
Naranasan nyo na ba na magkaroon ng matinding storms sa buhay nyo? To the point na you are so overwhelmed. To the point na parang hindi mo na kaya. Naranasan nyo na ba yon? Yung sobrang hirap ng problema at parang wala nang ibang solusyon. Ganun ang nangyari sa mga disciples. And even, yung kanilang mga naranasan, may reason at may purpose. Ano mang pinagdadaanan mo ngayon, ano mang nararanasan mo ngayon, kahit parang mukhang masama yung nararanasan mo, kayang baliktarin ng Diyos yan. Kaya niyang gawin na magkaroon ng mabuting bagay na mangyayari kahit sa mga masamang pangyayari. Minsan ang hirap, di ba? Kung laging mga pagsubok na lang, laging mga problema na lang. Minsan napapatanong pa nga tayo, hanggang kailan? Hanggang kailan? Alam nyo, minsan, hindi ko mapigilang i-contrast sa buhay ni Pablo. Buong journey ni Pablo ay puno ng pasakit at hirap at nagtapos sa madugong kamatayan. Sabi sa mga history or mga scholars na mga nag-aral, si Apostol Pablo daw ay pinugutan ng ulo. Ibig sabihin, hanggang sa huling hininga niya ay ang dami pa rin pagsubok. Pero mga kapatid, ang tanong ko ay nasayang ba ang buhay ni Apostol Pablo? I think hindi niya masasabi sa Romans 8, chapter 18, that I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed to us. Ibig sabihin po, sinasabi ni Pablo na yung mga suffering na naranasan niya during those times, yung mga paghihirap na naranasan niya, cannot be compared to the glory that will be revealed to us. Sobrang hirap ng naranasan nila, sobrang grabing pagsubok yung naranasan nila, but they will see the glory of the sovereign God. Mararanasan nila yung kapangyarihan ng Diyos face to face sa kanila. The sovereignty of God. What happened? Ginising nila ang Panginoon. Sabi niya, Panginoon, gumising ka na. Panginoon, gumising ka na. Nangangalib na tayo. At tumayo si Jesus. Try nyo lang pong isipin na sobrang bagyo, sobrang daming kulog, kidlat, and then suddenly tumayo si Jesus, and then nirebuke niya. Para pong sinabi niya, ulan, tumigil ka. Di ko po alam kung pasigaw siya or paano yung boses at that time. I can only imagine. But the moment na sinabi niya yung salita na yon, kumalma ang dagat. Reading the Bible, don't you ever wish na nandun kayo to see the glory and the sovereignty of God? Gusto niyo po ba nandun kayo nung hinawakan siya ng isang babae na matagal nang dinudugo and then suddenly gumaling? Gusto niyo po ba nandun kayo nung si Jairus ay lumapit at sabi, anak ko ay namamatay? At pagdating ni Jesus, sinabi niya, tumayo ka, at tumayo yung patay. Gusto niyo bang nandun kayo sa sitwasyon na kung saan si Lazarus ay bumabaho na? Bumabaho na sa libingan at tinawag ni Jesus, Lazarus, come out. And lumabas si Lazarus. The glory of God, the sovereignty of God. Na sinabi ni Paul na walang makakakumpara sa glory, sa gagawin ng Lord. And dito sa buhay natin ngayon, if you will only call out to the Master, Master, we're perishing. What will make us call to the Master?
From being a master, na parang ako, disciple ako, ikaw ay master ko, to knowing the master of the universe, the one that can control the winds, the sea, the storm, they finally know that He is the real master in the storm. Sa buhay mo, nakakapagod ba? Nakaka-overwhelm ba? Sobrang hirap na ba ng mga bagyo? Kailangan mo na bang sabihin, Master, Master, we are perishing. Lord, Lord, hirap na ako. Sobrang hirap na nito, Panginoon. Then from just being Master as a disciple, you will see the Master of the universe. They finally met the Master. And what can they say? Who then is this? Napatanong sila, sino? Sino itong kaharap natin? Who is this? Kahit matagal na nilang kasama si Jesus, who then is this? Sino ito? They finally have an encounter with the Lord in your storm, in your hardship. Desire to meet and encounter the Lord. Desire to encounter the Master of the universe, the sovereign God, the ultimate ruler. His will is the final cause of all things. Have you met Him? Do you know Him? Have you said, who is this? Because from one level of knowing God, nag-level up because of the storm. Yung pananampalataya mo. Has this storm made you level up? Has this storm enabled your relationship with God level up? Make every storm an opportunity to know the Master, the ultimate ruler, the supreme ruler, the one and only sovereign Lord. There is no atom or cell in this universe that is not under the sovereignty of God. And because of that, God not only created the universe, but also continuously uphold and sustain and govern every aspect of it. During that storm, they realized na may inutos ang Diyos sa kanila at yung utos na yon ay mangyayari at yung utos na yon ay magaganap through storms, through anything, mangyayari ang pinagagawa, ang kagustuhan ng Diyos, makakatawid tayo sa dagat. May kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. May misyon ng Diyos sa buhay mo. May gustong ipagawa ang Diyos sa iyo. If you follow God, you may enter into a storm, you may enter into challenges, you may enter into tragedy, you may even enter to a lot of pain, but the will of the Lord will happen. And after that, tinanong sila ng Lord, where is your faith? Nasaan ang pananampalataya mo? The storms in our life reveal where is our faith. Sa mga bagyo sa buhay natin, doon nare-reveal kung nasaan ang pananampalataya natin. Nakakalungkot, no? Kasi mayroong mga taong nagpundag ng 15 years para sa mga gamit, para sa mga sasakyan, para sa kung ano mga bagay. But in just one day of raining or 2 days of raining, yung mga pinundag nila nawala. Nakakalungkot po.
Meron pa ako nakita na bahay na inanod sa dagat or sa ilog. Iniisip ko ilang taon nilang pinag-ipunan niya, may mga aircon pang nakakabit, magkano yung bill niya sa lupa na yan. Wala na rin yung lupa, inanod na rin ang ilog eh. And I'm thinking how much or how many years of working did they spend just to get that, and just one snap, it's all gone. Napaka-temporary na mga bagay sa mundong ito. Where is your faith? Is your faith on the things of this world? Yan ba yung mga pinaghihirapan nating makuha? Is your faith on the material things of this world? Is your joy in the material things of this world? We cannot put our faith in things that are temporary. Hindi pwedeng ang pinangahawakan natin, dahil mayroon na tayong ganito, may napundar na tayo na ganito, nabili na natin ito, all these things can perish. We can only put our faith in the one that cannot perish. And that is Jesus Christ. During the storm in our lives, as believers, we can find peace knowing that God is sovereign. And we know that nothing is happening outside His will. That He is working all things for the good of those who love Him. Yan po sinasabi sa Romans 8:20. Naranasan niyo na ba na nagtiwala kayo sa mga bagay, and then yung mga pinagkatiwalaan nyo na yun nag-fail? Naranasan nyo na ba na akala nyo magiging okay na kayo dahil nagawa nyo na to, naipundar nyo na to, okay na, masaya na ako, and then suddenly nawala? Sakit po, di ba? That's why God is saying, put your faith in me. I am a sovereign God. I am the sovereign God. During the storm, in connection sa kwento na to, minsan pag sobrang hirap ng mga pagsubok natin, napapatanong tayo, napapagaya tayo kay Gary B, nasasabi natin na natutulog ba ang Diyos? Did God know na magkakaroon ng storm? I think yes. And I also think na alam ng Lord yung kakayahan niya. Alam ng Lord yung gagawin niya. And God sees the bigger picture. Sometimes ito yung nangyayari sa atin, yung paningin natin hanggang dito lang. But God sees until dito, until doon. God sees the big picture. And again, the question is, during the storm, where is your faith? Sa hirap, sa gitna ng hirap, sa gitna ng mga pagsubok, the question is, where is your faith? Pag inaanod na yung bahay mo, unti-unti nang nawawala, where is your faith? If your whole life is on the material things, and those material things are getting destroyed, or you're losing it in front of your eyes, because it will, one way or another, it will. And the question again is, where is your faith? Is it on those things? Is it on what you've done? Is it on you? The storms in your life will reveal, if you're putting your faith in them, it will just show you that you cannot. Merong kwento about George Mueller. Actually, si George Mueller ay isa sa mga paborito kong, yung buhay niya, paborito kong pakinggan. Kahit pa ulit-ulit ko pakinggan yung nangyari sa buhay niya, hindi ako nagsasawa. Because George Mueller started a lot
of orphanage, but he never asked for money. He only prayed. Never asked any human being. Nag-send din siya ng mga missionary, and may ginagawa rin siyang mga work sa iba't ibang bansa, but he never asked for money. He never asked for a single cent. He doesn't even say that he needs something. But George Mueller, in his life, had experienced a lot of storms. Doon sa orphanage niya, mayroong isang pagkakataon na ang mga bata, wala nang kakainin. Wala na rin siyang pera. Wala na silang pagkain. And then yung mga assistant niya, sinabihan na siya na maghahapunan na, pero wala pa rin silang pagkain. Ang sabi ni George Mueller, paupuin mo sa lamesa, ihanda yung mga plato, ihanda yung mga kutsara, kahit walang pagkain. And while they were there, mayroong isang truck, hindi ko alam kung truck, no? It was really long time ago, but mayroong nagdi-deliver ng pagkain nasiraan sa tapat ng bahay nila. Isipin nyo, nagdi-deliver ng pagkain nasiraan sa tapat ng ampunan, and kumatok at sabi, kilala kasi siya kilala siya na may ampunan. Sabi sa kanya, Mr. Mueller, nasiraan kami, and baka masira yung mga pagkain namin dito, ibibigay lang namin sa orphanage. And on that same time, may kinain yung mga bata. Is God good? God is good because George Mueller's faith is not on the world. George Mueller's faith is not with the donors, with the people, or anything. His faith is on God. And he experienced God during that problem. May isa pang kwento. Si George Mueller, he was on a voyage to Quebec. Pupunta siya sa Quebec, meron siyang speaking engagement, nakasakay siya sa barko. And pagsakay niya sa barko, ang daming fog. And sabi nung kapitan, Mr. Mueller, mukhang hindi tayo makakarating sa oras. Kapal kasi ng fog Hindi natin makita yung daan at baka mali tayo. Tagalog ko lang pero syempre, English yung usapan nila. So sabi ni George Mueller, sabi niya, alam mo, hindi pa ako na-relate sa isang speaking engagement Halika, manalangin tayo. Alam ko, sumagot na yung kapitan na sinabi niya na ito po talaga mahirap, hindi ko lang makikita dito. Mukhang hindi mawawala yung pag-meron. And niyaya siya ni George Mueller sa cabin na mag-pray. Nag-pray si George Mueller, sinabi niya na hiniling niya na mawala yung fog at makarating sila ron on time. Mapipray na sana yung kapitan, sabi ni George Mueller, wag ka nang mag-pray. Una sa lahat, hindi ka rin naman naniniwala. Pangalawa, sinagot na ng Panginoon ang dalangin ko. Paglabas nila sa deck, wala na yung fog. At nakarating si George Mueller sa tamang oras sa Quebec. Where is your faith? There will be storms in your life. You will experience a storm. But where is your faith? Nung nangyari itong sitwasyon na to sa Luke 8, meron din siguro mga ibang mangingisda doon dahil posible naman na sila lang ang nagpupunta roon dahil alam ko sa lugar na yun maraming mga mangingisda, and even si Peter ay mangingisda rin. Naniniwala ako na during that storm marami rin mangingisda at that time. Nagka-storm din sa kanila, naranasan din nila yung storm. Tumigil din yung storm sa kanila nung na-rebuke ni Jesus yung storm. But they did not experience what the disciples have experienced. They did not see with their eyes, experience with themselves what it felt when God stood up and rebuked the winds and rebuked the storm and the sea was calm. They did not experience that. The other fishermen, hindi nila naranasan yon, but the disciples saw that, experienced that,
And they came to know God of who He is as the sovereign God of the universe. May storms o walang storms, where is your faith? The storms will reveal where is your faith. The storms may reveal to you God of who He is. And you will experience God if you follow Him and you are with Him during the storms. God bless you.